Kamusta kaya Pilipinas? Oo. Alam niyo ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Aware ba kayo? Kaya nyo ako na lang nyo. Ako na lang ang break time ng buhay nyo muna. Okay ba yon guys? Pwede ba yon? Ang lala ng bayan natin ngayon, ano? Sila lang ang bida dyan sa kwento nila. Walang para sa atin dyan, para sa kanila lang yan. Oo. Totoo nga. Walang para sa atin dyan. Para sa kanila lang yan. Yun talaga ang meron ngayon sa Pilipinas. Sobrang gulo, guys. Very sad. At kung makapansin ninyo, sa mga nasa Blue App, may bago tayong sponsor. Meron tayong bagong sponsor sa Blue App, no? It's called the Padala Story. Yan, no? Meron tayong Padala Story which is a sponsor ng ating programa. Mga kaibigan. So, congrats sa atin. Ibig sabihin, magtatagal yung show natin na ginagawa. Okay ba sa inyo yun, guys? Magtagal tayo para marami pa tayo maging entertainment. Diba? Kayo pala, ginagawa niyo pala akong libangan paggabi. So maraming salamat. No? So, yung Padala Story, mga kaibigan, I think I was able to discuss it sa the other night. Dapat kanina pa ako, mga kaibigan, i-air or magla-live. Anong i-air? Hindi man ako DJ. No? Dapat kanina pa ako magla-live. Kaya lang, mga kaibigan, sinadya kong magpa-late ng kaunti after midnight because I wanted more OFWs to be present sa ating show. Kasi, because of our Padala Story, mga kaibigan. No? Ang mga kaibigan, ang Padala Story, mga kaibigan, is an app that sa mga OFW ito sa mga OFW ito. Ito para sa inyo to. Ginawa ito para matulungan kayo. Alright? By the end, I think bago matapos ang next week, ang linggo next week, available na sa Android at sa iOS, no? Itong app na to, mga kaibigan, i-install nyo ito at i-install to ng mga taong pinapadala nyo sa Pilipinas. Gusto nyo i-discuss ko sa inyo? Gusto nyo? Okay lang ba sa inyo? Ayaw nyo, di wag. Hindi mo nang kausap. Charot. Hindi, para sa inyo to, mga kaibigan. Excited ako dito. Ito po yung pinunta ko meeting sa Dagupan. Kaya ako excited dito kasi mga kaibigan, because this app is specifically made for OFWs. Anong ginagawa ng app na to? Alam niyo naman, malapit ang puso ko sa mga OFWs, di ba? Kayo talaga yung malapit sa puso ko, no? Alright. So, i-install to ng mga ninyo na nagpapadala sa Pilipinas at i-install to ng mga pinapadala nyo sa Pilipinas. So, two-way siya. Nagpapadala sa Pilipinas. Tapos, mga kaibigan, it will help you track kung magkano na ang pinapadala mo. May sarili kang listahan doon. Magkano na ang napadala mo, tapos may sarili kang input doon kung saan mo ginamit, kung para saan yung pinadala mo, pambayad ng bahay, pambayad ng kuryente, pambili ng bakod, pang birthday ng pamangkin, nandun yun, nakalista. Alright? So pag pinadala mo, i-input mo doon, tapos yung in-input mo doon, makikita ng pinadalhan mo. Alright? Magre-reflect sa kanya yon. Magre-reflect sa kanya yon. Tapos yung pinadalhan mo, kailangan din niya mag-input kung saan niya ginastos yon. Saan niya dinala? Kasi alam niyo naman, di ba? Pag nagpapadala kayo, ang lagi niyong tanong, saan mo dinala yung pinadala ko? Di ba? Tapos, mga kaibigan, ang mangyayari, ito pinakamagandang part. Parang resibo nyo, nasa isang lugar. Tama ka dyan. Oo. Ang mangyayari, may diary kayo doon. Alright? May diary kayo doon sa app.
Masama loob mo pero nagpadala ka pa rin, isulat mo doon yung nararamdaman mo. Papa Jackson, anong point nun? Ang point nun, may option ka na pwede nilang makita yung diary mo. Alright? May option ka na pwede nilang makita yung diary mo para alam nila, alright? Para alam nila kung ano ang nararamdaman mo kada nagpapadala ka. Okay ba yan, guys? So, okay ba yun sa inyo? Kasi kailangan nyo nito, guys. Kailangan nyo nito dahil kayo, padala lang kayo ng padala. So, parang tracker na expenses, pero may diary kayo doon. Now, sabi ni Mami Gio, now, ganito yan mga kaibigan ha. Start up ito. Okay? Ngayon, ang pinakamagandang part, ano to in the works to pero magkakaroon doon ng part na kung saan, halimbawa, nilista mo na yung pinadala mo, ito, 10,000, 2,000 sa ganito, 2,000 sa ganito, 1,000 sa ganito, 4,000 sa ganito, 1,000 sa ganito, 10,000. Alright? Yung papadala mo sa Pilipinas, kailangan niya mag-input kung saan niya ginamit. Okay? Pag hindi niya napadala sa iyo kung saan niya ginamit yung kasi obligasyon nila yan. Free up po ito, free up. Obligasyon nila yan. May pro version, pero mura lang kahit mag-pro parang mura lang monthly, parang 100 yata, something. Di ako sure. Monthly. So ngayon, pag hindi nila kayang i-account kung saan nila ginamit yung pinadala mo, o pwedeng nakalagay doon na hindi ka magpapadala. Kasi it's about time, mga kaibigan. Ha? It's about time na kayo ay magkaroon ng sarili nyong tracker ng mga gastos nyo. Okay ba yan? So, in the coming days, mga kaibigan, magiging available na siya sa Android. After that, after couple of weeks sa iOS, no, magkakaroon na. So, gusto ko, yun ang support niya sa akin. Kasi susuportahan po natin to app na to dahil nagtiwala sa atin. Maliit na company, nagtiwala sa atin. Gusto po natin na na lumaki tong app na to. Worldwide, yes po. Worldwide. Para sa inyo to. Ang app po ay Padala Story. Yan po yung app. Ang diary ng pinagpaguran mo. Yan po. Padala Story. Ang diary ng pinagpaguran mo. Diary yan ng pinagpaguran ninyo. Di ba? Kasi minsan pag nagpadala kayo, di ba? Yung, aminin nyo, nag-i-screenshot lang kayo, tama ba ako? Hindi po ito transfer app Hindi po ito, diary lang po. Iba po yung, kung anong ginagamit yung transfer app, yung pa rin po gagamitin ninyo. Pwede nyo lang po i-link para matrack. No, okay? Pwede nyo lang i-link. Kailangan nyo to. You have to organize your expenses. You have to organize your expenses. Kasi kayo puro lang kayo screenshot. Di ba? By the end of the month, hindi nyo naman talaga kinikwenta kung ano ang total nung pinadala nyo. Tama mali? Hindi nyo kinikwenta. Ito sa tinginan. Pak, andun lahat. Tapos, dun sa kabilang side, dun sa pinapadalan mo, makikita mo rin. Saan mo ginamit? No? Dapat magtugma kayo. O pag hindi nagtugma, at hindi niya na-account yung 10,000 kung 10,000 pinadala mo, huwag mong padala yung susunod. Bigyan yung obligasyon mga pinapadala ninyo. Yes po, both. Mauuna lang yung Android ng ilang buwan. Ng ilang linggo. Alright? Oo. Okay? Ang diary ng pinagpaguran ninyo. Ang hirap alalahanin. Tama. Di ba? Para kung sakali, dumating yung punto na saan napunta yung pinagpaguran ko? Di ba? Alam niyo kung saan. Di ba? Ang pangalan ng app ay Padala Story. Hindi po ito remittance, okay? Hindi po ito remittance. This is your own diary ng pinagpaguran. Wala ako kagabi mga kaibigan. Alam niyo naman, di ba? Sobrang pagod ako. Pagod ako. Bang ginawa ko kahapon? I was so tired last night. And I felt like it's unfair that I go live last night knowing that I am not on my top condition.
So, yun. Ay, nako. Hindi man lang ako kinumusta ng ex ko, hindi siya nagbigay ng sustento. Along those lines. And one of you commented saying na may spousal obligation. I get that. You are not wrong. But granting halimbawa na ang babae, ang lalaki tumawag sa atin, do I tell the same thing? Naghiwalay po kami ng misis ko, hindi po siya nagbigay ng support sa akin. Di ba tayo maiirita? So, fair lang tayo. Di ba? Fair lang tayo. Wala naman silang anak. You could be right, but you don't just expect me to say that. But I appreciate your comment, no? Kasi pag sa lalaki ko narinig yun, mapipikon din ako. Anyways, mga kaibigan, diba? We don't tell it, we don't say it because may pinapaboran tayong gender. Wala silang anak eh. So gusto ba natin na pag may narinig tayo dito na lalaking tumawag at mas mayaman yung babae, sabihin ko, at sinabi niya sa akin na hindi po nagbigay ng sustento yung asawa kong babae, mas mayaman sa akin, ano sabihin natin? Oo nga, mali, dapat binigyan kanya sustento kasi may pera siya. We don't do that. Diba? Wala silang anak eh. Diba? Kahit sabihin mo sa akin, sa batas yun eh. I don't care sa part na yun. Diba? Delikadesa ang tawag doon.